Okay, first sons are now ready, sing. There's a royal banner given for display to the soldiers of the king. As an ensign fair we lift it up today, while as ransoms once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing, neath the banner of the cross. Number 2 now. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed, and beneath its fold as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing, neath the banner of the cross. Last stanza. When we read on this, amen, hastening day by day, then before our King the foe shall disappear, and across the world shall sway. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing, neath the banner of the cross. Palugpong ko, mamati daw sa choir.
Hello, Mike. Sound check. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I call, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. In His love, I'm secure. We shall never part. In His word, I will trust and give Him my heart. In the dark of the night, when my heart would feel lovingly, tenderly, my Savior is near. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I call, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Always the same. Pambihira. Doon na-challenge man si Brad Andrew ba? Amen. Kag si Brad Eric Pagido. So, mga nakatagong hiyas. So, salamat sa Diyos. Amen. Whatever we have, let us allow the Lord to use it. Amen. Kag dalayawon ng Ginoo. So, nagwa ko sa makadali kay ang migo ko nga pastor naglabay. Nag-agilan sa makadali, no? Kay nagwali sa to sa Conception. On the way home na sila. So, partner ko ginasang una sa Bible College. Okay. David and Goliath kami na. Partner kami sa basketball, sa soul winning, Bible study. So, aling-alang-alang, no? Pastor Ramon sa Santa Barbara. So, anyways, nagdiretso na lang sila. Okay, alang-alang man. Kaya kung mga nauro early siya, basi, no, makawali pa sa galing daw alang-alang na. So, that's why. Anyways, makuha tayo na isang aton nga special offering sining hapon for our workers. Before kita kadto sa mensahe, amen? The principle of God never changes as God never changes. Wala gabaylo ang prinsipyo sang Dios, wala gabaylo ang Dios naton. So ining gina-practice naton gina-continue lang naton
ang mga prinsipyo sang Dios nga gin-practice ang mga nauna sa aton. No? And ang iba niya mga kasimbahanan, grabe pag ang iyang practice when it comes to giving. No? So, kita, continue lang tatubo sa sining area pa kay ang blessings ang Dios, no? Ara mana gyapon gabalik sa aton. Pangamuyo ta, let us pray. Brother Raymart. Pray ta. May naman nga balaan, may gugmaw naman Diyos, saliwat salamat sa mong gugma, kaayos sa mong kabuhi. Biskan sa naman nga pagbuluhaton kaaga, salamat sa mga pulong mo. Kagbiskan sa panimbawa naman sa buong hapon, ikaw mag-bless. Kagbiskan sa offering, ikaw mag-bless Ginoo. Biskan sa mga nagahatag, ang mga pagpakamaayo mo aging salig mo sa amon magamit gid sa bulot ng labi na gid sa mga kalagang madalastilan mo kag padayon ikaw mag-bless sa tag sa faithful nga nagahatag. Inita niya pray namon sa ngalan mo Jesus nga Diyos nga maluluwas. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag na malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Amen. So, this time, pangabay nato, no? We have two guests sa sining hapon. Pangabay nato sa pagtindog si Alma Sogilon, Mrs. Alright, okay, ma'am. Thank you for being with us. And then si Althea Higanto. Okay, ang baby girl. So salamat gid no nga naging kaupod namon kamo sa sining hapon sa amon nga afternoon service. And once again no, mayong hapon gid sa tanan. Are you ready now? So Baptist love preaching, and the very highlight of our worship is the preaching of the Word of God. No? So kay nasang aga hatagan kita sang Dios no sang pribilehiyong makasimba kag salamat may guest speaker kita sang aga. Sa mga wala nakasimba, may guest speaker kita sa Tagalog, no? May Tagalog kita kainang nagwali. So salamat sining hapon makabalik kita sa Ilonggo. So dalayawon ang Dios, no? Mga oportunidad nga ginahatag sang Ginoo. So at least inablang magamit sang Dios in whatever ways. Amen. Even in ways nga we are not used to. Di ba? We are not used to. But if God gave the opportunity, so we need to be willing, amen, to be used by God. And dalayawon ang Diyos ina. Now, hindi na magdugay. May request everybody sa pagtindog palihog.
paghatag pagtahod sa pulong sa Ginoo kag basahon naton liwat ang atong text kaina nga ginabasa palatukuran naton Luke chapter 11. Luke chapter 11. Wala nang Tagalog no? Okay na siya? Oh, salamat. Okay. Verses 5 to 13. Sige, magabasa kita liwat dungan, ready, go. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Mag-pray ta. Sa imog gamhanan namon nga Dios, salamat sa kayo, salamat sa katutom. Ginoo, gadangop kami padayon sa imo nga may kalipay, may pagpasalamat sa tanan kayo nimo samon kabuhi. Bless mo palihog pagwali sa mga pulong, hatagi kami paghangop, hatagi kami kusog, hatagi kami pagkaseryoso, ma-absorb, kag maintindihan namon, Lord, mag-elevate sa ngamon Ginoo amay nga spiritual life as we go on sa amon Ginoo nga pagkabuhi as your children. Muna ang pangamuyo, balik sa imong himaya, sa ngalan ni Jesus Christ. Amen and amen. Palihog balik sa pagpungko. So dalayawon ang aton Ginoo, amen? Now ang aton topic kaina, kung aton nga nadumduman pa, God is much more. Amen? God is much more. Natun-an naton mga kauturan ang istorya diri na nungod sa parable nga gingamit ni Jesus Christ para itudlo ang isa ka virtue about sa kung sino ang Dios. Sa kung ano ang Dios. Amen? Kag ginambal diri ang isa ka abyan nga may abyan kag may nag-abot nga abyan. Manami ni nga tawo ang mainabyanon. Na? Manami nga damo kita abyan. So ini nga tawo may abyan siya, kag may abyan siya nga nag-abot. So siling ko kaina, ang problema dire kay nag-abot ang iya abyan sa alang-alang nga oras. Gabi na nag-abot ang iya nga abyan kay malayo pa ang ginhalinan. Karon wala pa sila nakakaon. Gutom sila. Ang isa pagig ka problema dire kay ubos na ang pagkaon sang natungdan. Wala na bilin. So wala na sila sang pwede nga maihanda sa iya abyan niya nag-abot. Pero since nga abyan niya, hindi man niya pwede nga pabayaan. Una, abyan niya. Ikadua, balaan niya nga sa malayo pa naghalin. Ikatatlo, gutom. Ikaapat, kapoy. Na? Pasunaid man siya kay tikon sa imo lugar. Tama? Hindi man manami nga
kadto ka sa abyan mo, tapos pabayan ka lang, nga balaan niya nga kapoy ka kagutom. Budlay man niya patulugon ka lang nga gutom. Di ba? Budlay magtulog ng gutom, bro. Inang rugaok ang imo tiyan. Di ba? Inang hapdi ang imo tiyan kay gutom. Budlay magtulog, bro. Now, wala na siya sang iba niya choice, kundi magkadto sa iya kaingod nga abyan man niya. No? O galing, ang problema dire, ang iya kaingod, katulog na. So, ginpukaw niya. Gahigda na sila. Amen? Kagsiling ko ang kostumbre sang mga Hudiyo, kalabanan sang mga Hudiyo, no? Gahigda na sila sang iya pamilya sa isa lang ka kwarto. Gatingob sila. No? So, usually daw, amo nang ilan na andan bala, ara lang sila sa dako nga kwarto, tingob sila nga pamilya. So, ang iyang pamilya, nagakatulog na, pero namukaw, ining abyan niya. Alright? Kagkaron, may ara pa man sila pagkaon. Pero siling niya, nagahigda na kami, katulog ng akon pamilya, hindi na ko kabangon, kag maghatag. Pero sige pamilit, ining abyan niya. No? Sige pamilit, amo nang tinaga nga importunity. No? Importunity. Ang buot silingon sina is persistent request or demand. No? Persistent request or demand. Pag sila nga persistent, bisan ginabalibaran ka, sige ka. Hello? No? Bisan may opposing force, padayon ka. So, amo ni mga kauturan ang ginhimo niya, bisan ka balibad ang iyang abyan, sige siya gyapon ayo. Sige na, friend, kay ang abyan ko ni, no? Friend do, layo pang ginhalinan. No? Wala, friend ko may ara lang ko, hindi ko mamukaw sa imo. Hindi ko magdisturbo sa imo. Pero wala gid friend. So sila niya, sabat siya, ginhatagan siya not because abyan siya. But because ang iya persistency. Amen? Because tinak-an na itong gurong iyang ako, hindi man ko nagyapon katulog ni, kundi ko ni paghatagan. Sige man nagyapon ka, no? Sige man isagyapon ka, ayo sa ako ni. Daw parehas man sa istorya sa Luke chapter 18 bala about the woman, the widow woman, nga nag-ayo man siya sa judge, nga buligan siya. Alright? Kag gin-emphasize diri mga kauturan, no, nga sa punta nga ang Dios naton, okay, is much more kaysa tao sining kalibutan. Sa verse number 13, if ye then being evil, kamo sila nga malaot, kahibalugan ni kamo maghatag sang maayo nga mga regalo sa inyo kabataan, sila how much more ang inyo langit nun nga amay, maghatag sa balaan nga espiritu sa ila nga nagaayo sini. Walang emphasis diri mga kauturan, siling ko kaina, no? Ang tao, okay man na nga may mga abyan kita. Okay na nga may mga tao kita nga masaligan. Pero tandaan ta, nga not all the time ina nga mga tao ara. Not all the time makasalig ta sa mga tao nga ginasalig-saligan ta. No? Amo na gani nga hindi kagin mag-promise just call my name and I'll be there. Kaya ina nga attribute iya lang na iya sang Dios. You cannot be always there at any time. Amen? At any situation. Diyos lang ang makasarang sina. Ang saling ko kaina sa inyong ang istorya ko bala nga amo ning isa ka bagay na nagpasurrender sa akon sa Dios. I was torn between two important matters.
ang buligan ang ginikanan ko, kag ang magsunod sa panawagan sa Dios. But this realization came to me. Amen? Ano gid ang mahimo ko para sa pamilya ko nga hindi kaya himuon sang Dios ko sa ila. Kaya kung kisa ginabutang ta sa aton kamot, nga kitagid, na? Nga na-erase naton ang picture sang Ginoo, nga way takabalo ginaagaw ta na gali ang lugar sang Dios. We need to understand that God is much more. He's much more good. He's much more generous. He's much more merciful. He's much more powerful. God is much more. Amo ning isa ka emphasis diri. No? Makita naton mga kauturan nga amo na ang Dios naton. He is even much more than we think who He is. He is much more, no? Whom, we think nga mahimo niya sa aton kabuhi. Naintindihan nyo? Amo na kisa ka-amaze kita sa ginahimo sang Dios. Why? We have not thought that. Nga ang Diyos gali, sobra pa ang mahimo niya sa kabuhi naton. Kaysa mahimo sang any person sa sining kalibutan. Naintindihan nyo? Well, ginapahibalo ni sang Diyos, gina-emphasize ni Jesus Christ because nabalaan niyang tao. Nga ang tao may tendency nga magsalig sa parehas niyang tao. Nga ang tao may tendency nga magsalig sa material nga bagay may ara siya. Nga ang tao may tendency nga magsalig sa iya abilidad. Tama hindi? Di ba? Lanto abla kung may, no? Kung ang tatay mo manggaranon kayo, grabe salig mo kay tatay mo. Ang boss mo kilala kaayo, gamhanan manggaranon, grabe salig mo kay boss mo, kay close ka ni boss mo. Why ito gahambal nga sala na, ha? Hindi na sala. Maging sala lang na kung dira na lang ang pagsalig mo kag wala na sa Diyos. Ang punto diri mga kauturan, nga gusto ko ma-realize naton that God is much more. Anong number 1 nga point kayo na? No? So we must believe in Him. Okay? So we must believe in Him. Ang punto mga kauturan, kung labaw ang Diyos sa ikasarang, sa gahom, sa gugma, sa kaayo, sa kaluoy, sa sino man niya tao sining kalibutan, therefore, kung abogado ka, therefore, di ba nga it is but just and right? Nga sa iya kita iya matuo. Nga sa iya kita iya magsandig. Na? Nga kung ano man ang sitwasyon naton, instead nga sa tao ta totally magsalig, why not nga sa Dios kita magsalig? Kay ang tanan mga kauturan, kaya niya na iahimuon. Alright? So, we have the reason, mga kauturan, nga magsalig sa Dios. Number 2, nga makita naton diri, not only so we must believe in Him, ang ikaduha nga rason diri nga nakita nakon is that so that we will be bridged to His blessings. We will be bridged to His blessing. Anong po silingon sang bridged? Bridge ba lang at tulay? Okay? Anong purpose ang tulay? Agyan. Alagyan. Okay? From one point
another point. Usually, ang tulay ginabutang sa lugar nga mabudlay ka, magtabok sa pihak. Correct? Now, ang issue dire is that paano ta makaabot sa blessing sang Diyos? Paano kita i-bridge sa blessing sang Diyos? Okay? Now, ginhatagan na kita dire. Ginhatagan na kita sang rason dire. Ang rason nga mag-bridge sa aton sa blessing sang Diyos, prayer. Ang topiko diri, prayer. Ask, and it shall be given. Knock, and it shall be opened. Seek, and ye shall find. Ano na? Ano na siya? Prayer. Amuning mag-bridge sa aton sa blessing sang Ginoo. Katulad nga ini nga tawo, nangayo siya sa iyaabyan. That pictures prayer. Friend. Di ba siling sang Jan? Abyan kita sang Diyos. Hindi lang tayo servant sang Diyos, abyan kita sang Ginoo. You see? And God is a friend that sticketh closer than a brother. You see? So, ara ng bridge, ara ng tulay, magdulong sa aton sa blessing sang Ginoo. Paano tayo bless ang Diyos kay way man tapulo pangamuyo? Siling ni James, ye receive not because ye ask not. Wala ka kabaton, kay wala ka man nangayo. Anong ginarebuke dira ni James? Prayerlessness. Ang pagkadi mapangamuyoon sang mga Kristohanon, sang mga anak sang Dios. Well, gina-assure ta sang Dios, nya kung mangayo ta, anuhan niya kita? Hatagan. Nya kung mangita kita, makaano kita? Kita. Nya kung manuktok kita, pagaanan kita? Buksan. Paano ka buksan? Way ka mananuktok? Paano ka makakita kay pungko lang obra mo? Ha? Hello? You see? Paano ka makabaton kay wala ka man nangayo? Naintindihan ninyo? The bridge to God's blessing, now, since we know that God is much more, we could never outgive the Lord. Amen? He is much more. Everything that we need is in Him. Ang isa ka bagay nga magdala sina nga provision sang Dios sa aton mga pagkinahanglanon, wala iban kundi ang mangayo kita sa iya. Kay balantang ara sa iyang sabat, balantang ang kinahanglanon tara sa iya. So palapit kita sa iya, matutom ta nga mangayo sa iya. Amo lang tingin hambal diri, persistence. Amen? Persistence. Okay? Bisan may panahon nga mabudlay, pray gyapon. May panahon nga, no, gina-discourage ka, pray lang gyapon. Siya, hindi ko kagwa. Tulog na kami, pero gasabat. Diba? May mga tinion niya nga tilawan taya sang Diyos. May mga tinion nga habita, no? Patulog-tulugan ta sa Ginoo. Kita mo may ara nagkanta nga, natutulog pa ang Diyos, natutulog pa.
Pero hindi na tuod, no? Daw lang. Pero ang Diyos naton niya, wala gakatulog. He chose to be silent. Why? To test our faith. If we will continue to pray, to test our persistency. Gabisan daw ginabalibaran ka, pero sige lang gyapon. Amen? No? Padayon lang gyapon. Prayer is God's provided bridge to His blessing. Okay? Ara ng bridge. Ara ng tulay. Another bridge is, look at sa verse number, lantaw naton sa verse number 13. Siling niya, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly what? Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So siling ko liwat ha, mas labaw ang mahatag sang Dios kay ang tawhanon iya nga mga blessing, you see, hasta lang nada. Pero ang Dios iya ka pwede maghatag eternal nga blessing. Amo na gin-mention ang Holy Spirit kay gahambal di sang kaluwasan. Once ihatag sang Dios ang Holy Spirit sa isa ka tawo, buot silingon sina kaluwasan. Because we receive the Holy Spirit on the day of our salvation. At the moment nga kita naghinulsol nagbatong kay Jesus Christ, ang balaan nga Espiritu, si Kristo Jesus ag ang Amay, the triune God entered our hearts. We need to understand that. Amen? So, kaluwasan. So, amo na nga, ang mahatag sa Diyos, mas labaw pa sa pwede hatag sa tao. Pero ang good thing dira nga, bisan gani ang tao nga malaot. Gahatag sa iya, no? Sa iya, anak. Now, anong point dire? Ang bridge sa blessings ng Diyos is prayer. Number 2, parenthood of God. The parenthood of God. Ang pagkaginikanan sang aton Diyos. Ang pagkaamay sang aton Diyos. Tingnan nyo? Siling niya, kung ang malaot nga amay, gahatag, maayo nga regalo sa anak, how much more? That's why, no, God is much more. Sa iya pagkaamay, gusto sang aton Dios ihatag ang pinakamaayo sa aton. Intindihan nyo? Good gifts. Gusto niya ihatag ang pinakamaayo para sa aton. Amo na nga hindi ita mag-isip sang malain sa Dios. Kay wala sang malain nga plano kag tinutuyo ang Dios sa aton kabuhi. Ha? Ang gusto sang Dios ang pinakamaayo para sa aton. Why? Siyang aton langit nun nga amay. Ginapakita diri ang pagkaamay. Okay? You see? So mga kauturan, provided na ang ano? Provided na ang bridge sa blessing sa aton Ginoo to think that He is our Father. Ha? Siling ko bala kayo na, ano pang imposible? Ano nga kinanglanon ta ang hindi pwede i-provide sang Diyos? Intindihan nyo? Ha? Ara na. Why na ta pwede ibalibad nga magsiling kita nga hindi ko pwede i-bless ang Diyos? Are you saved? Then God is your Father.
And as a father, he desires the best gifts. Not only the good gifts, but the best gifts for his children. Ha? Tandaan mo ni anak ka sang Diyos. Anak ta sang Diyos. Maayo ang plano sang Diyos para sa aton. Ha? Gusto sang Diyos ang the best para sa aton. Hindi ka maghambal nga, nga sinumpa ka sang Diyos. Okay? Kaya tandaan mo, palangga ka sa Diyos regardless ang imo kolor. Suyaan ka man sang iban, kaya kaitom sa imo. Ha? So what? Hisa ka lang. Kaya hindi kaya itom. Ang blessings ng Diyos wala na base sa kolor. You see? Kay putot kagali, buot silingon, why ka gin-bless ang Ginoo? Kay niwang ka, to kay na may bisita kita kay na nga tsabi, dito. Tapos service, boging kinadlawan da Irwin. Anong kinadlaw mo? Pero abot ko, yung kinadlawan niya kay tsabi mo. Pero kilala man nila, siling ko, kinadlaw kay mo, nahisa ka lang kay ikaw, Timo, daw manwit ka. Kaniwang sa imo ya. Ang punto naton, niwang ka man, tambo ka man, putot ka man, taas ka man, nakabaton ka sa Ginoo, you are a child of God. And His being our spiritual Father involves mga kautoran sang best nga plano and purposes sa kabuhi mo. We just need to realize that God is good. Amen? More than the goodness of all the people sa sining kalibutan. God is much more loving. God is much more merciful. Much more powerful. Kaysa sinuman niya tao sining kalibutan. And that ensures, mga kauturan, the bridge to God's blessings. You see? To achieving God's blessing. We have the assurance. Amen? We have the answer. And lastly, tapos na ta. Bao daw hindi ka mo mag-agree ba? Di sila kasaho sang lipot lang ba? No gayaan nyo ko gani. Sugiri nyo si Cookie. Ha? Alright. God is much more. He wants us to realize He is much more. So that we must believe in Him. So that we will be bridged to His blessings. And so that we will be busy in His business. We will be busy in His business. Para kita maging masako sa iya, sa iya buluhaton. What's the purpose nga aman ginluwas kita? What's the purpose sang paggalabing gamanan sang Dios? Kung hindi ta malang ma-realize nga sa pihak nga bahin ang gusto sang Ginoo, magresulta ini sang inspiration on our part. Okay? To be busy in His business. Siyempre may inspirasyon ta, we have a good master.
We have the best master. Okay? Wala may makatupong sa iya. Isa sining kalibutan. No? Grabe. May mga ara nga, mga boss nga siling mo, okay, pero gulpi lang. Sa gamay mo lang asala. Di ba? They will do things you never expected. You see? Kisa amo man, no? Sa boss, may mga ara man nga ginhimuan mo na sang perti nga kaayo. Bilang boss. Tapos, di mo maintindihan. Himuan ka sang hindi maayo kag talikdan ka. Sa sining kalibutan, hindi ka gid amo na siling ko, hindi gid da kaasa totally sa parihas ta. Amo na ngang gusto sang Dios iya sa iya ta. Ang total taya nga pagtuo sa iya ta. Ihatag. Ha? Best friend ka mo, madua. Best friend ka mo. Sure? Ha? Best friend ka mo nga doa? Ba si Idu pa lang magsaruso sa inyo? Bayaan mo na balang best friend mo? Oh. Mga ara sina, mapatay pa kuya friend. Di ta kaya friend pagtalikdan. Idubuang palang ganing sugata nila. Ha? Lipatan niya ng promise niya. Naintindihan niyo ang bot ko silingon? Pero silingo kayo na, God is a friend that sticketh closer than a brother. This should serve as an inspiration, no, on our part to be busy in His business. Since He is our best friend, no, mga kauturan, nga ano man nga kinanglanon ta, ara sa iya. Gugma nga kinanglanon ta, ara sa Diyos. Kaluoy nga kinanglanon ta, ara sa Diyos. Gahom nga kinanglanon ta, ara sa Dios. Kaalam nga kinanglanon ta, ara sa Dios. Kwarta nga kinanglanon ta, ara sa Dios. Ano ang wala sa Dios? Wala. Because everything that we need is in Him. Kung well provided kita, di ba inspiration ta na to be faithful? Grabing Diyos ta. Kinanglanon tara sa iya. Kung sa gugma, pertiyata ka palangga. No? Kung kisa ka bugit-bugit pakitaya. Naintindihan nyo? Tamo ko na balaan nga bangod sang grabe nga pagpalangga sa ila. Ay, nag-abusar. O nag-abusar. Batian ko lang ko kaysa ang mga discipler, kaysa no, gareklamo sila. May mga disciple sila nga, terrible ng pagpalangga nila. Baw ga bugit-bugit pa. Grabe na nga pagpalangga ila, baw ga sinuplada pa. Waya ma-realize ang nging pabayan sa kagwala sa ginsugiran sang kaluwasan, may impyerno sa pro. Way sa kabalua kung way sa ginpalangga, ginbalik-balik siya, ginpasensyahan siya sa iya kasuplada, sa iya kasuplado, gasakripisyo ang gabalik-balik, way ko kapanumboy ha, gaparealize lang. You see? Isipan nyo bala kung ano ta kapalangga sang Diyos? Kabuhi yaho ginatag sa cross sa Kalbaryo?
Sino ka gid mo nang ilong mo nga daw nilinapa ka train? Panginmatyan ka gid sang Ginoo? Kung hindi lang nga bangod palangga ya ka? Paso gabaan nga na, paso nagpangikay ka. Di parehas man lang ta. Ha? Amen? Kabalo ka mga kauturan, being busy in God's business, anong inspirasyon ta? Ang Diyos. Tandaan ta, sa bulaton sang Diyos, kinahanglanon ta inspirasyon. Kaya ano ba nga inspirasyon? Ang Diyos eh. Amo na nga, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. And not unto men. Anong buot sa lingon sina? Ibutang ta sa tagipusoon ta, no nga ang inspirasyon ta ang Diyos. Kaya ginigugma ta sang Diyos, balikan ta man siya sang paghigugma. Inspirasyon ta kung ano kayo ang Diyos, ano ka mapinalagao ng Diyos, ano ginimos ang Diyos para sa aton. Inspirasyon ato na. You see? Balan mo, ining sige ka lang trabaho, nga trabaho ka, wala ka inspirasyon, takan ka na iya. Tama hindi? Kita niyong iban, manubyo sila, kag manubya, kay para kuno may inspirasyon. Sang ulihin, na-realize nila, hindi manggali inspirasyon. Sakit man sa ulo. Ha? Kita mo? Sang una kahilway sa imo, kung gusto mo maglakat, lakat ka. Huwag ka sang lisensyahan, subong. Ano, malisensya ka bagit. Te? Sang una, huwag ka sang baklan ng bulak. Subong mapalibog ka pa, hinula to sa patio sang lubong. Diba? Kag i-modify ang corona. Kuhaon mo tong mga condolences. Diba? Kag himuon mo nga daw bouquet. Sa una, way ka nang kapalibog sina. Na? Well, kinanglanon ta sang inspirasyon. Okay? Para sini, ining ginahimo bilang pastor, sa bagay, bisan anong nga obra, makapoy. Normal na makapoy. Pero tingnan ka padayon tao. Sila yung isang iban, no choice. Pero bisan ano, wala kahambal nga, no choice. Diba? Kung wala kaya inspirasyon, maabot ginaya nga, ma-burn out ta. Maabot gina nga mag-give up ka. You see? Pero pag may inspirasyon ka, balaan mo nga ang Diyos, ga-empower sa imo, balaan mo nga ang Diyos, nalipay sa imo, balaan mo ang Diyos, no? Nagapalangga sa imo. Balaan mo nga ang Diyos, ara siya, waya kagin pabayan. Ang promise siya, I will never leave thee nor forsake thee. Balaan mo nga bayaan ka man sang tanan, ang Diyos hindi magbiya sa imo. You see? Balaan mo man niya kung gadagpa ka na, ang Diyos kaya ka buligan nga makabangon ka. The steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Di ba lang inspirasyon, ha? Okay? Makasalig ta sa iya sa anuman nga sitwasyon. Sa nga aton kabuhi, inspirasyon na. Pero tandaan ta, kung may inspirasyon, no, being busy in God's business, may ara man na intimidation. Ang yawa, siyempre, yawa gid. Amen?
I-intimidate siya ta. Buot silingon, tanan himuon niya. Iparas na mangayo ka, tapos, huwag mamahatag, di ka plangga sa Diyos mo ya. Tuwablaw, pinangayo ka, dugay na, huwag mangyapong ginhatag. I-intimidate siya ka. Damo pa maaging yawa para nga i-intimidate kita, balabagan niya tabla. You see? Gamiton niya kisa kwarta, material nga bagay. Tama? Tuwa kita nyo, damo naguntat pangalagad sa Diyos kay bangon sa kwarta? Si pastor ka pinataka lang na iya, bala niya kapigado, Agusto subong. Ano labot sang Agusto sa... Ang Diyos tagabaguhaw? Samtang gabago ang pinulan, ang Diyos tagabago? Yakon Agusto, tigkiliwi man sa langit? There's no economic crisis in heaven. He is still the same God who is able to provide all our needs. But the devil will use that to intimidate us. Para balabagan ta. You see? Kisa family ta, gamiton sang yawa. Pamilya mo, mag-upo sa imo. Punggan ka, hindi ka magpadayon. Di ba? May mga gusto sila para sa imo, nga balaan mo bunggo sa kagustuhan sa Diyos. Intimidation na. Kaya hindi siya gusto, magpadayon kita, engage sa buluhaton sang aton Diyos. Kadamo sang intimidation kisa balatian. Bangod sa balatian, gintubuan ka lang uyapos, na-discourage ka na. Pero ang problema, iya kay talagsa ka lang maligo. Sa sobra mo kasimple, amo nang resulta. Nya kuya nga tao, pastor, simple lang. Sa isa kasimana, kaisa lang kuya maligo. Tiya mo na ang gwa mo, uyapos. Uyapos lang, hindi ka na timo magsimba. Tubuan ka lang uyapos. Pero kabalo ka mo, mahapos tama lang na ang balon kung medyo balatian na nga. Pero kung balatian nga medyo mabulubugat, sa tuod lang, it's a great, challenge. Okay? Mangkot, magbalatian ka. Papadayon ka pa. Gamito na sa yawa. To intimidate us. You see? Ano pa? Gamiton sa yawa. Wealth sa kalibutan. Manggad sa kalibutan! Gamito niya para intimidate ta! Ngano ka mo? Mahisa ta sa mga tao sa kalibutan kay dugamang garanon sila ihaw. Ako yan, ako sang Diyos nga aman. Sige, kisama sila nga duwa-duwaan mong Ginoo. Basi hindi dituod ang Diyos nga akong gintuuhan. Basi ang Diyos ang baptis, hindi dituod nga Diyos. Masaylo ko sa... Pili ka lang. Kung di mo gusto masaylo. Pero intimidate ka. Yan pagid. Gamiton sang yawa nga ma-intimidate ikaw. Di siya balatyagon. Kung magsigi ko di sa baptist daw, hindi ko kapangasawa haw.
Oh. Ang isang standard na to, naging intimidation. Kibalan mo, kabudlay ta na sa aton da. Magluwas nga malisensya ka pa sa ginikanan. Malisensya ka pagid kay pastor. Ha? Mayo man na sa iban. Ato na sa balay ang ila bata o ay patila kabalo. Diba? Oh? Si nanay ito, si tatay isang bayi, ay patana kabalo. Siya ito natanan sa balay isang laki. Uy, nairurulisin siya, ah. Uy, gasto sa kasal. Gasto pa ng kasal. Pwede ka na ma-discourage. Okay. Ginbalibaran siya. Tulog na kami. Tulog ka sabat. Di na ko kabangon. See? Pruway saya na intimidate. Ba? Hindi gusto iya mabato ng ginapangayo niya. So sa business, ang Diyos, kinanglanon ta inspiration, pero inchindihon taman, may intimidation. Okay? Kag sa business, ang Diyos, kinanglanon man naton ang information. Ano nimbot silingon? Samtang gadugay ta, dapat the more kita nga magiging well-informed. Kay samtang gada ko, istorya ko sa mga business sa Menaton, nga mga membro, okay? Samtang gadugay sila sa business, sige sila learn. They gain more and more information. Nga aman, you will be confronted by situations wherein ang nabalaan mo is not enough. Mag-learn ka more para masabat inang nag-arise nga challenge. Ang nagani nga ang wisdom sa work kag any business, hindi mo siya masiling isa lang ka time, you will gain it. Everything, you will gain everything. Nga wisdom. It is a process. It is a daily learning process. Para sa akon, sobra na ko 30 anyos nga pastor. Pero gasigi pa ko learn. Gasigi ko tuon. We are in a changing world. Diba? Gabag-o ang kalibutan. Hindi mo na buot silingon niya magsunod ta sa tanan nga pagbago sang kalibutan. Ang kinahanglanon lang, ma-inform ta. Para kabalo kita mag-react. Paano ta mag-response sa changing world? Naintindihan ninyo? Kay tuod na, ti paras ni isang una, ining live stream, negative, gina ko siniya. Ha? Kay pag live stream ka, nakapublic, kadamo sa makalantaw, kadamo sa makapamati. Ti, magwali kita nga daan niya, waswasanay. Di ba? Suway ta sinihinalungong, pero kinanglanon ta nga ma-inform. Tina-realize ta, nagliga Domingo, nalipat lang ko magmuno, pero
may isa ka family, nyara karong gasimba na sa kanday Pastor Gilo. Ari di San Domingo. Teacher. Doon medyo kilala da sa ano. Malo ka mo? Nakalantaw lang siya sa live stream ta. In fact, nag-message siya pero wala may naka-reply sa iya kay way matalupangdan. Nag-message siya sa aton page pero wala may naka-reply sa admin. Na? Karon, isang una ano man ang hinalungong ko sa mga admin man? Ha? O, mga page na. Nabalaan talaga. Page 1, page 2, page 3. Di ba? At isubong, hindi pwede nga hindi ta mag-learn. Although, hindi man ta parehas kadasig sa mga expert gid sa diri nga area. Pero at least, gaamat-amat ta learn. Para makarelate ta. Naintindihan nyo? Pero the same principle. Ang prinsipyo sang Dios wala gabago. It's only the dealings. Hello? Nga kinahanglan na tuntunan para mga kauturan makarelate kita sa ila. Okay? Hindi man pwedeng okay? Panahon na nga ang mga pantalon para sini. Ikaw yan nakabahag ka lang yapon? Di ba? Oh. Ang point naton is ga-require ini sang daily nga pagtuon sa pulong sa Dios. Because there are still so much nga dapat ma-learn sa pulong sa Dios. Amo na sa sige tatuon sa pulong sa Ginoo, the more we will be informed, the more nga ma-amaze ta, damo-damo pa kinanglanon tatunan. And as we continue, we will discover so many truths that will inform us about God, about the work of God, about the many wonderful things sa aton pagkakristohanon. Lanton nyo, pag nag-stagnant ka, wala ka na nag-grow sa ihibalo. Diba? Pabalik-balik, amo na lang na, katalaka. Wala challenge. Diba? Sige abi, kung kada quiz di abi ni John, ang in-quiz siya ng lagligad, amo man di quiz siya gyapon. Ka-20 na di siya nag-quiz, amo man gyapon ang gina-quiz siya. Ha? Uno damo ko rin sa inyo masiling nga, why na daiban? Orang iman manamian ng man lang kahit makakuha sila premyo. This is a constant learning. Learn what we need to improve in the business of God. The business world is improving. Naintindihan nyo? Kalaway man ang mga negosyo sa grabing improve nila. Tapos ang simbahan ta. Naintindihan nyo? Di ginanglanon tatunan, paano ta maging effective sa business ang Diyos. Tunan ta ang role ta. Tunan ta ang responsibilities ta. Hello? So that we can best perform it. This is the best business in the world. The greatest business is the business of God. O, kita nyo, hindi ka mo magpate. Muna nga, way ka mo ga-invest sa business ang Ginoo kay hindi ka mo inform nga muling pinakadako nga business? Di ba nung hambal na di ka inaho?
Ang mahatag sa kalibutan niya, temporal lang na. Pero ang mahatag niya sang Diyos, eternal. Di ba? The only investment nga hindi ka maputo is investment in the business of God. Sa kalibutan, pwede kaya mapiuto tikoy. Oh. Pwede ka mabankrupt. Okay? Pero sa business ang Diyos, wala ka perde nga man, recorded na nato ya. Recorded na nato ya sa langit. Tindihan nyo? Ma-engage lang ta the best sang aton kabuhi sa business ng Diyos kung well-informed kita. Well, kung para sa imo, wala tupa ang mag-engage ka sa buluhaton sang Diyos, that's the reason why wala ka ga-engage. Hindi ka busy. Kisa na-notice nyo nga ang ibang daw, patay-patay gina sila ya. Ikaw ya, siling negatibo ka. Nano gina yan, patay-patay na. Ano na oras ka alabot? Pagaginasto pa na. Ano nang kwaong ginila na da? Ang ba mo ka kiwi-kiwi, gisang criticize. Kaya wala kaya ma-inform mo. Sila ya, ginahimo nila na kay well-informed sila. Nga business ni sang Diyos. Tingala nga ka, kanugon sina sa iya. Kita, sa nag-surrender ko sa Ginoo, siling sang ako niya mga maestro. Siyempre, kilala nila ko, ay si Ricky, kanugon nga bata, mapastor lang. Di bata pa mong ko during the time, bisinoybe pa lang mo. Oh. Sila niya red. Turid. Turid ang imo mata ga red. Kaya kanugon nga bata, mapastor lang. Well, amo nang ila reaction because they lack the right information. Iti para ya sa ila ihibalo, pag nag-engage ka sa business ang Diyos, perdi ka, way kapabuton. Wala ka ginansyahon. Dira sila nagsala. Amo na gani kinanglanon ang pagiging shallow sa pag-intindi sa Diyos o sa kabubuton sa Diyos, kinanglanon malapawan tana. Go deeper. Be well-informed. Ga-continue ni. Ha? That's why I'm still learning. Ba? Makakadto ko sa ibang simbahan, labi na dugay nga simbahan, bisan bago nga simbahan na gapanguha ko ideya, impormasyon. Nga pwede magbulig sa akon, magbulig sa aton di. Because no one monopolizes the information, the wisdom sa ministry. Intindihan nyo? Kinahanglanon ta ma-inform. God is much, much more. The way we engage in God's business depends upon how we know, how well-informed we are who God is. Amen. Kung ang pagkilala mo sa isa katao, kagamay malang. Usually, ang imo treatment sa iya, gamay malang. Pero bisan gamay siya! Kung kadako sang iya reputation, gamay
Kamay lang siya, pero mga kauturan, kadako sang iya reputation. Di bala ang pagtratar ta sa iya depende sa pagkilala ta. Kung mamatyagan mo daw, hindi man lang talahaon, di bala nga, dawala man lang sa imo. Pero kung kita mo talahaon nga tao, grabing. Likawan naton, inang magpanghuna-huna kita, sansala nga panghuna-huna, sansala nga pagkilala, nga kundiin patong dapat tatahaon, kagatagan sang dako, nga pagtalupangod, base amo pang pakagamayon ta sa aton kabuhi. Kagatong mga bagay nga wala manggali sang dako, kag lasting, nga importansya, among pakamahalon ta. Nasayang ang aton panahon, ang aton potential sa sining kalibutan. God is much more. We need to believe Him because it will bridge us to His blessings and that it will make us busy in His business. Where are you busy right now? Sinong nasaligan mo subong sa imo kabuhi? Ha? Nakita mo ang blessings ang Dios bala? Gaflo sa imo kabuhi? Are you engaging in His business? Check yourself. Do you know who God is? He is much more. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much. Bisan pa Ginoong Dios sa sining simple nga mensahe. Si Jesus Christ mismo Ginoo among nagtudlo sa iya mga disciples. Right now, your people, ginakabati sa imo mga pulong. Buligan mo, Ginoong Dios, to act the right reaction, to make the right response. Bisan pa Ginoo sa mga mensahe, nga nabatian namon halin kaina sang aga. Mayari diri nga hindi paluwas, tagi kaalam mga amon soul winners sa pag-share sa ila sang gospel. May they will understand the simple plan of salvation and may they will respond to this simple plan of salvation. Mangko nila Ginoo ang kaluwasan. And the rest sang imo mga anak, nga luwas na, membro na sang imo simbahan. O Diyos, kapangamuyo ko. Once again, dalas sa altar, makasarang pa magluhod sa altar, kag Lord magpasalamat, siningad law liwat na emphasize sa amon, that you are much more. In terms of everything, you are much more. In terms of love, in terms of mercy, in terms of wisdom, in terms of power, you are much more. That's why, Lord, dapat manurture ang amon pagtuo sa imo. Hindi malayo ang blessing, Ginoo Lord, sa imo. You have already revealed the bridges to your blessings.
may we will find ourselves busy in your business. Di namon, Lord, pakagamayon ang imo buluhaton. Imo na mo ng pinaka-best namon. Enjoy namon, Lord, ang pagpagamit sa imo. Because at the end of the day, what matters most, paano kami nagpagamit sa imo, Ginoo. Muning pinaka-importante. So I gina-emphasize always sa amon ang importansya. Gahatagan namon panahon ang pagpangalagad sa imo, Ginoo. Nga butangan mo lihog, Lord, desire sa amon tagipusoon. Mag-learn kami sa pagpalangga sa imo, pagtuo sa imo, pag-engage sa imo buluhaton. To see the reality of your blessings sa amon kabuhi. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much, liwat siningation, sa imo mga anak for their humility. Salamat, Ginoo Amay, sang ila pag-ako, pag-acknowledge. Nga Lord, without you, way kami may mahimo. No matter how strong our earthly backer may be, but we could not depend upon them always. Ikaw kag ikaw lang, Ginoo, ang pwede namon masaligan all the time. So thank you so much. Huway mo lang kami ginluwas, kaginpabayan. Kundi, Ginoo, ginluwas mo kami, kagpadayon mo kami nga ginaatipan, ginaupdan, ginaproteksyonan, ginapalangga, ginahatagan kusog, ginahatagan kaalam, ginaproteksyonan, ginagamit sa imo buluhaton. Kung isipon lang namon, Ginoo, sino gigami? We are not worthy. Di kami takos. But thank you, Lord, for making us a part of your plans. And what a privilege we have. Salamat, Ginoo. Kami nga makasasala, simple people, wala mo lang inluwas, kundi, Ginoo, imo pa kami ginbutang sa imo ministry. Tudluan mo kami, palanggaon ikaw more, palanggaon ini nga simbahan, palanggaon ang mga kalags ng tao, palanggaon ginong ministry, ginsalig mo sa amon. I-bless mo ang tagsa kapanimalay, i-bless mo palihog, Lord, ang mga young people namon, ang ilang mga pag-eskwela. I-bless mo palihog, Lord, ang mga trabaho sa mga membro palangitan na negosyo, transactions. Kagatagi, Lord, palihog trabaho ang wala mga trabaho. Bless mo ang mga kapasturan, especially mga naghalin diri, Ginoo, sa amon, mga daughter churches namon, Lord, mga mission works. Lambuta sila, sugata ang pagkinanglanon. Even tanan yung mga pastors na nagawali sa iyong mga pulong. Missionaries. Buligi, Lord, nga magiging steadfast kami sa pagtindog sa ancient landmark, sa old path, because your word never changes. We need to stay in the old path. Ngang standard, Ginoo, sa imo mga pulong,
padayon. Gatindugan namon Ginoo para malikawan namon ang compromise. So sa liwat, buligi ang mga anak mo sa tagsa ka panimalay. Di pagpabay, Lord, may mga challenges. Ga-pray ko nga ikaw magpatunga. We claim your word that says, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. That's absolute. We need you in our home. We need you, Lord, to maintain the order, the peace, the joy inside the home. Safety palihog, Lord, sa pagpalauli. Safety ng mga salakyan. Dolo nga safe ang imo mga anak. Dala-dala, Lord, ang kalipay nga sa sining adlaw na tuman kanamon. Na bless ang amon mga kalag sang mga ambahanon. Fellowship namon sa isa-isa. Labaw sa tanan, pagi sa pagwali sa imo mga pulong. Thank you for everything. Lord, we commit the whole week sa imo, Ginoo. Buligan mo ang mga kauturan. Di sila pagpabay, i-bless mo palihog ang imo mga anak. Kag sa sini nga simana, ga-pray ko nga damo mga kalag ang makadangat sa kaluwasan. Kag Lord, hindi lang magkalaluwason, madugang sila sa imo balay alampuanan. Ginadayo ka namon, pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ, nga amon Diyos ag manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. Once again, mayong hapon sa tanan. God bless everyone. To God be the glory.